Hey, magandang gabi mga kaibigan. Nagabiyahe kami ngayon papunta sa Talandig Tent City. Huminto lang ako para magbigay ako ng reaksyon doon sa latest vlog ni Sas Sasut. Nako, talagang grabe ang tapang ng ating Miss Sas Sasut. Pinasinungalingan niya ang mga house leaders, lalo na yung majority floor leader Congressman Dalipi ng Zamboanga. Itong Congressman Dalipi, in-interview siya ng SMNI at ang sentro ng interview, anong reaksyon niya, yung mga statements ni former President Duterte. So sumagot naman itong Congressman Dalipi. Nako, narinig ni Sas Sasut, inisa-isa niya rinibatal, pinasinungalingan. Okay? So, pinakinggan ko yung mga rebuttal niya, talagang swak na swak. Napakaliwanag. So, I strongly suggest panoorin nyo yung vlog niya. Total, share niya na. Ang daming mga vloggers na nag-share. Nakapanood na lang ako, sinare ni Master, sino ba yun? Jude Master, something like that. Okay, ako magdagdag ako ng reaksyon o paliwanag. Basta ang sentro dito is legalize corruption. Okay, ang ganda ng pagkatanong ng mga host ng SMNI, verbatim yung mga statements ni Tatay Digong sa SMNI, na sabi niya talagang ang House, ang Kongreso, ni minsan hindi na red flag, ni minsan hindi yan natatamaan o nadidisallowance, whatever. Walang negative na report ng COA tungkol dito sa House of Representatives, even Senado. Bakit? Sabi ni Tatay Digong, ang budget ng COA nakasalalay sa Congress. Yun yung itinanong dito sa Congressman Dalipi. Nako, palusot itong Congressman Dalipi. Ano yung palusot niya? Sinasabi lang niya kung ano yung mga required documents na isubmit namin sa COA, sinasubmit namin. Yes, totoo. Nagsasubmit kayo, Congressman Dalipi. Okay? Kaming mga netizens ngayon, hindi kami bobo. Yes, nagsasubmit po kayo mga documents. Okay, tanong. Yung documents ba, Congressman Dalipi, na isinasubmit nyo sa COA, parehas sa mga documents na isinasubmit ng regular audit ng iba't ibang ahensya. Example, kami sa Army, Military, nagsasubmit ka sa katambak na resibo, ano pa yan, mga travel order, marami, ang daming. Talaga, napaka-stricto po ang COA. Yan ang isinasubmit namin. Tanong, Congressman Dalipi, nagsasubmit ba kayo ng resibo? Be? Oh. Sana marinig ito ni Congressman Dalipi. Mismo si Attorney ex-Congressman Roque ang nagsabi na wala nang resibo ang clearing o liquidation nyo dyan sa House of Representatives. Ano lang, ito na, personal experience ng isang congressman. Certification lang. Once nga pinirmahan yung certification, cleared na, na-liquidate na po. Yun po ang sinasabit nyo, Congressman Dalipi. Ang tanong, sapat na ba yun? Hindi ba yun special treatment sa inyo? Okay.
Paano ito nagsimula? Bakit na-open up ito? Bakit biglang nagsalita si Tatay Digong? Kasi nagsimula yan, yung usap-usapan na yan, yung extraordinary expenses nyo, Honorable Congressman Dalipe. Ano yung extraordinary expenses? Mismong taga-COA, yung nagsumbong o nag-inform kay Miss Sasot na mas malala, mas matindi, mas masahol pang korupsyon yung nangyayari dahil sa extraordinary expenses. Bakit? Sabi ng taga-COA, certification lang ang isubmit. Mas mabusisi, mas maraming isubmit yung confidential funds. Mas madaling i-liquidate ang extraordinary expenses dahil certification lang. Okay? So, totoo po, nagsasubmit kayo. Pasensya na kayo at medyo madilim. Nagsasubmit. Kaya lang, okay, ano ba? Bakit tinatawag na ni Miss Sasot na legalized corruption? Legalized corruption na kasi ang COA pinapabayaan na lang dahil merong kayo, Congressman Dalipe, hindi naman kami bobo, alam na namin yon, yung concurrent resolution number 10. Bakit hindi yon ang ipaliwanag mo? Honorable Congressman Dalipe, ano yung concurrent resolution number 10? Magsasabi nun na ang inyong mga pondo sa Congress considered classified fund. Anong ibig sabihin kung classified fund? Kayo nag-declare classified ang inyong mga pondo, hindi pwedeng pakialaman ng COA. Ano lang ang pwedeng isubmit ninyo? Yun na yun. Certification na ginastos nyo sa inyong MOOE. Alam po namin yung MOE, Miscellaneous Operating and Other Expenses. Kami, sa military, yung MOOE namin, sangkaterbang resibo, mga dokumento ang isinasubmit namin sa COA. Kayo ba sa Congress, Congressman Dalipe, can you honestly say na nagsasubmit kayo ng mga resibo? Mismong kasamahan ninyo, Tatay Digong, nagsasabi na wala yan. Attorney Roque, walang resibo. O kanino kami maniwala? Yung retired COA Division Chief, siya nang mismong nagsasabi na wala ng resibo. Kanino kami maniwala? Kayo, Congressman Dalipe? No. Kasi nasa poder kayo. Self-serving yung sinasabi nyo na mali yung nagsasubmit kayo. Hindi po kami tanga, hindi kami bobo. Anyway, nagpaliwanag kayo, but yung paliwanag nyo kulang. Hindi kami maniwala. Mas maniwala kami kay former President Duterte. Bakit? Galing siya dyan. Niwala kami kay Attorney Roque, galing siya dyan. Wala na. Booking na ni at yun na ang kalakaran. Legalized corruption. Walang hindi kayo mapreso kasi legal eh. Bakit ginawa niyong legal? Nagpasa kayo ng concurrent resolution number 10. But then kung panawagan ni Tatay Digong is magpa-audit kayo ng regular audit na huwag niyong i-invoke yung concurrent resolution number 10. Dapat kayo na kung wala kayong itinatago, isa pa, bakit nag-hack kayo ng inyong sariling website? Kalukuhan. Sinabi nyo na-hack, yun pala hindi. Nung na-booking kayo, sabi nyo na prank lang. Ay di niloloko nyo ang taong bayan. Sana naman maging, kaya nga sabi na Attorney Roque is magpakatotoo tayo. Sabi niya, huwag kayong maang-maangan dahil alam ko ang katotohanan, sabi niya. So, again, magpasalamat tayo dahil meron tayong Miss Sasot Rogando na palaging
nagbubulgar sa mga katiwalaan at tayo naman na i-inform ng maigi dahil sa mga mga pahayag, mga pagbubuking ni Miss Sasot Rugando. So, magtulungan po tayo. Suportahan natin si Tatay Digong, yung panawagan niya na magkaroon ng tunay na audit itong House of Representatives.